Magkano ang daily income mo? Pro 1K plus 2,500. 10,000 na po. O sakto na habang naka-duty. So anong trabaho mga sir? Construction. Kasama na ba kayo matagal na o ngayon lang? Ngayon lang. Isa naman siya. Okay naman. Okay. Ay, joke lang. Bilang construction worker, magkano ang isang araw na sahod mo? 600. 500. Kasya ba yon sa pang-araw-araw na pangangailangan mo? Kasya naman. May pamilya na ba? Wala pa. Kayo bossing, 500. Nagkakasya? Sakto lang din naman po. May anak? Wala pa? Wala pa rin. Kung kayo lang masusunod, magkano dapat ang sahod? Per day? 800. Sapat na. Kahit may pamilya. Ganun din po. Ganun din, 800 din. Magkano sinasahod mo daily? 2,500. Anong work nyo po? Sa audit. Sapat ba sa'yo yung sinasahod mo? May family ka ba? Sa single, sapat. Kung magkakapamilya ka ngayon, sa tingin mo, yung sinasahod mo, kakayanin ba? Hindi pa. Sa tingin mo, magkano dapat ang sinasahod mo personally para makapagpamilya ka? 80 or 100 per month you're gonna support or provide for your whole family. Sa tingin mo dito sa Pilipinas, magkano dapat ang sinasahod ng isang tao para mag-survive? Single at may pamilya? Around 50 siguro per month. Pwede na, tipid na yan. Ano ba work mo ngayon? Registered Medical Technology po. Magkano ang daily income mo? Siguro 1K plus. Enough ba siya? Yung kinikita niyo sa pang-araw-araw? Pangsaktuan lang. Single, married, Single po, single. walang pinagagastos ang iba. Wala naman. Sa ngayon po, tingin nyo, magkano yung enough na sahod daily? Siguro sakto yung 1K pag daily. Pero pag may kasama kang pamilya, 1,500 to 2K, ganun. Magkano po ang kinikita nyo sa araw-araw? Ang isang buwan namin, 10,000 na po. 461. Opo. Ano po pala ang trabaho nyo? Ito po, nagwawal sa karsada po. Matagal na po? Mga 7 years na po. May pamilya na po kayo? Meron po. Ilan po ang anak? 4. Kayo lang po ang nagtatrabaho? Opo, kasi yung asawa ko, nang ibang bahay. Ayun lang po. Sorry po, sorry. Yung kinikita nyo po ba na 461, sapat po ba yun pang araw-araw ninyo? Po, kasi sa estudyante, pamasahe, baon, kulang na kulang po. Siguro po mga 600 a day po. Kung kayo po, pagbibigyan ng pagkakataon, magkano po yung tingin yung sahod para maging sapat po sa inyo? Siguro po na nasa 800 a day. Sa 5 kakain ay 6 na kakain, kasya na po yun. Ano po work niyo? Teacher, obviously. Ang question po namin is, magkano po ang sahod nyo monthly? Below 30. Nasusustain niyo naman yung pang everyday nyo? Kung walang ibang sinusuportahan, kaya. Katulad sa akin, breadwinner. Kailangan talaga binagkukuhaan ng racket, ganun. May sideline ka pa po ba? Oo, financial advisor din. Pero dahil nga sobrang busy sa school, medyo hindi ko na siya masyadong natututukan. Ano yung sa tingin mong pinaka-perfect na sahod for teacher? Ako, ikaw lang. Dahil dun sa heavy din ng trabaho na ginagawa namin everyday aside sa nagtuturo, igaya natin sa ibang bansa, 100 plus yung sweldo nila. Ano pa yun na, less paperwork pa. Ano po masasabi nyo sa co-teacher nyo? Tara na, mag-abroad tayo. Magkano po ang daily salary nyo? Between 1,000 and 2,000. Ano palang trabaho nyo, sorry? Call center agent. Yung kita nyo na ba yun? Tingin nyo sapat nyo para sa isang araw? No. With the bills, monthly, no? Tingin nyo magkano yung tamang sahod para at least meron pa kayong maipon? Family, let's say you have a partner and a child, 50 to 60K yung bracket. I think, no. Sapat na siguro if 80K. Considering the economy right now, masyadong mataas yung mga bilihin. I believe that it's not an individual's fault. It's within the government and within the country. In the future, I hope that lahat po ng boboto for our future candidate, there's an age limit because why would the elderly vote for something that they're a generation that they're not gonna be in? Huwag kayong magpasway sa 500 sa envelope or how much is it. I think you should be able to think about the future of you and your children as